Mga giliw po namin taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sapagkat Siya po ang nagbibigay ng mga kasagutan sa aking mga itinatanong, at ang mga tanong kong ito ay kagabi, alas 11 o 11:45, bago ang hating gabi, ay inilalagay ng Panginoong Diyos sa aking kaisipan, sa aking puso, ang mga kasagutan o mga kapahayagan patungkol sa templo na kanyang ipinasusukat at sa dalawang saksi na binabanggit po sa Apokalipsis 11:1 hanggang 15. Kaya ang paksa po ng ating pag-aaralan sa araw pong ito ay ang tungkol sa templo at sa dalawang saksi. Ito po ay hindi natin magagawang minsanan na pag-aralan sapagkat ito ay mahaba. Ito ay maraming paliwanag. Kailangan ang pagpapaliwanag ay binabakapan ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat, na kanyang ipinasulat sa kanyang banal na aklat. Kaya hinihiling ko po na ating pag-aralan mabuti, isipin mabuti, bawat mga punto, bawat mga tanong, bawat mga sagot, upang habang hinihintay natin ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon, ay tayo ay nakatitiyak na sasalubong at magtatamo ng buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. Ipagmalasakit po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating kaluluwa, maging ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, mga kapwa. Kaya magagawa po natin ito sa pamamagitan ng ating pagsusubscribe para wala po tayong nalalampasan sa aking topic. Napaka-importante po nito. Kaya i-share po natin sa ating mga kapwa, lalo na po sa ating mga kamag-anak. At ako'y nagpapasalamat kahit sa pamamagitan ng mga pag-iisa, pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita, ang Panginoong Diyos ay sumasagot. Kaya habang taglay po natin ang ating lakas, maliwanag ang ating kaisipan, gamitin po natin ang ating isip, ang ating puso, buksan po natin ang ating pagkaunawa. Kaya magpapasimula po ako sa ganitong katanungan. Ano ang ipinahayag, ano ang ipinag-utos ng ating Panginoon ukol sa templo? Pakinggan po natin ang pahayag sa Apokalipsis 11
11:1 hanggang 2 muna. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. At may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon at ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakan ang 42 buwan ang banal na siyudad. Ang utos po ng ating Panginoon ay, ang sabi niya, binigyan ako anyan ng isang tambong katulad ng isang panukat. Ang tambo po, ang itsura nito ay yung ginagawang walis na tumutubo sa mga liblib na lugar. Ito ang ginagamit na pangwalis sa sala, sa simento, sa kwarto, ibig sabihin sa loob ng bahay. Kaya sabi niya, binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. Magtindig ka. Yun ang utos. Ibig sabihin, hindi lang naka-straight, hindi lang mananatiling nakatindig, kundi ang kahulugan po nito, magsalita ka, mangaral ka, ihayag mo ang kanyang mga salita. Sukatin mo anya ang templo. Kaya kung ang binabanggit na templo po dito ay yung kinaroroonan o yung bayang banal na kung saan doroon ang mga tinawag o ang mga lingkod ng ating Panginoon na sasalubong na hindi mabibigo sa kanyang ikalawang pagparito ay wala pa ho tayo doon. Kaya mayroong binabanggit po dito na templo. Ano po yung templo na ipinasusukat ng ating Panginoon? Pakinggan po natin ang pahayag sa ikalawang Timothy. Ganito ang sa unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Alin po ang dapat na sukatin? Ano yung susukatin na ipinag-uutos ng ating Panginoon? Alin itong templong ito? Ito ang bahay ng Panginoon. Ito ang iglesia. Ito ang tunay na iglesia. Ano ang katunayan na ito ang iglesia? Pakinggan po natin, intindihin po natin mabuti.
Babalikan kong babasahin ang nasa Apokalipsis 11:1. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka, at sukatin mo ang templo ng Diyos, at ang dambana, at ang mga sumasamba doon. Kaya hindi lang yung templo, hindi lang yung iglesia ng Panginoon, kundi maging ang kanyang mga lingkod. Kaya pinahahanda ng Panginoon ang iglesia. Halimbawa, sa pagsukat sa templo o sa bahay ng Panginoon, halimbawa ito yung stick. Halimbawa, ito yung meter. Halimbawa, ito. Halimbawa, ito yung meter. Halimbawa, ito yung lamesa. Dito tayo po magsisimula. Kung anong haba ang gusto natin, magsisimula tayo. Ang nagiging problema po ng maraming mga tagapagturo, hindi nila alam kung saan idarapo yung pointer o yung pasimula ng metros, meter, medida, yung ginagamit po ng mga tailoring, mga modista. Kaya sa paggamit po o sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mahalaga na sumasangguni tayo sa Panginoon. Humihingi po tayo ng karunungan sa Kanya. Huwag tayong aasa sa karunungan ng pansanlibutan, sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng pangunawa. Siya po ang magbibigay ng kapahayagan. Katulad po ng templo, ito yung iglesia, sukatin mo. Gaano ba kahabang panahon ang itatagal ng iglesia sa mundong ito? Kaya mula sa pagkatatag ng iglesia hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, pinasusukat. Kaya ngayong taong ito, 2024, malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Maging yung mga sumasambaan niya, sukatin mo. Ibig sabihin, ibigay mo yung talagang pagkaing sariwa para hindi po tayo mabigo sa pagsalubong sa ating Panginoon. Katulad ng aking unang ipinahayag, kailangan sariwang pagkain, sariwang mensahe. Bigain po natin ang salita ng Panginoon para yung sustansya, para makinabang yung ating mga kaluluwa at lalakas po yung ating pananampalataya, makatitiyak tayo sa kaligtasan. Balikan po natin ang Apokalipsis 11. Ganito ang tahayan. Anong katunayan pa na ang iglesia ang tinutukoy na templo dito? Sa 11:2 ng Apokalipsis. At ang loobang nasa labas, yung nasa labas ng templo ay pabayaan mo. Kaya sa Isaias 1:18 hanggang 19, ganito po ang pahayag sa atin. Babasahin ko po ito. Isaias 1:18 hanggang 19.
Anong katunayan na pababayaan? Ito, 18 hanggang 19. Magsiparito kayo ngayon at tayo mga katwirhanan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputing na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kaya dapat sukatin yung nasa loob. Kung kayo magkusa at mangagmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Anong katunayan yung nasa labas? Ay hindi ipinasusukat. Ito, sa 20. Ngunit kung kayo sitanggi at mangaghimagsi, kayo lilipulin ng taba, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Kaya ang mga taong tatanggi, mga matitigas ang puso, mga ayaw manumbalik sa Panginoon, mga sarado, ayaw magsaliksik, ayaw tiyakin, pabayaan mo, wag mo na. Bakit? Darating ang panahon, lilipulin ng taba ng Panginoon. Katulad po ng nangyayari sa panahon natin ngayon. Mayroong bansang matigas ang ulo. Marahil alam po ng lahat ang bansang China. Nawa ang mensaheng ito, yayamang maging sa China, mayroong high-tech sila. Nawa makarating ang mensaheng ito. Ano po ang nangyayari sa China? Ayun. Kung tayo ay nanonood, nakikinig ng balita, maging sa YouTube, sinasalot ng Panginoon. Ewan ko lang, dahil ayon sa balita, nagkasundo ang dalawang pangulo. Ewan ko lang kung seryoso itong China. Kung totoo, kung gagawin niya ang pinagkasunduan. Subalit, kung ayaw niyang gawin, mga giliw po naming taga-subaybay, magpapatuloy ang galit ng Panginoong Diyos sa China. Kaya idalangin po natin sa ating Panginoong Diyos ang bansang Pilipinas. Tulungan po natin ang gobyerno. Magpasakop po tayo sa gobyerno. Kaya ang merong malasakit sa bayan ng Panginoong Diyos, ako'y sumasampalataya. Mahal ng Panginoong Diyos ang bansang Pilipinas. Kaya kung tayo ay merong malasakit sa ating bansa, ipagmalasakit po natin, ipagtanggol natin ang ating bansa. Merong ang awit, walang nabubuhay sa sarili lamang. Alam po natin ang ating bansa ay maliit. Kulang sa mga kagamitan. Kaya tama po ang ginagawa ng ating presidente na siya ay gumagawa ng mga kaparaanan para ang Pilipinas ay hindi masasako ng mga bansang sakim. Kaya sa halip na tayo ay lalaban sa mga panukala, ako'y naniniwala ang Diyos ang naglagay sa ating Pangulo.
Kaya sa panahon natin ngayon, maging sa ating pakikisalamuha, sa ating pakikinig sa mga iba't ibang mga vloggers, meron po tayong kaisipan. Kailangan timbangin natin, huwag tayong magbulag-bulagan. Kailangan ipagmalasakit po natin. Bakit? Sapagkat kung tayo ay masasakop ng bansang China, komunista, hindi natin magagawa ang malayang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang pahayag ng Panginoon, magtindig ka, magsalita ka, manindigan ka, sukatin mo ang templo, sukatin mo ang iglesia. Kaya sa tunay na iglesia, alam po kung saan magsisimula. Manukat. Kaya napakahalaga yung ating pag-aaral po nito. Sapagkat hindi na po magtatagal. Subalit, ipinagpapauna ko po na ang ikalawang pagparito ng Panginoon, hindi pa yan ang katapusan ng sanlibutan. Hindi pa yan ang paghukom. Ang ikalawang pagparito ng Panginoon, kaya pinasusukat niya ang templo, ang iglesia. Kukunin niya po ang iglesia. Di ba sa 14:1, ang sabi niya, ganito ang pangako ng ating Panginoon. 14:1 ng 14:1. Huwag magulmihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. 1:14 hanggang 3. Iyan po ang pangako ng ating Panginoon. Ipinaghahanda po tayo. Ako'y sumasampalataya, nakahanda na, tapos na, nakahanda na. Kaya ang pahayag ng Panginoon, sukatin mo maging ang mga nagsisisamba sa templo, sa dambana, sukatin mo. Yan po ang utos ng ating Panginoon. Kaya kung ang ating Panginoon ay nag-uutos sa kanyang lingkod, mahalaga po yun. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay nagsasalita, naguutos, ipinasulat pa sa mga banal na kasulatan, merong halaga po ito, mahalaga para sa atin. Kaya huwag po nating ipagwalang bahala. Mahalaga po itong ating pag-aaral na ito. Kaya kailangan mag-graduate na po tayo sa mga mensahe na paulit-ulit ang kailangan po natin kung paano inihahanda ang templo, ang mga sumasamba, ibig sabihin, ang mga lingkod ng ating Panginoon, ang iglesia. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon para maihanda ang iglesia? Para ito'y masukat.
maging ang mga sumasamba sa Kanya. Salamat po sa Panginoon. Siya ang nagbibigay, naglalagay ng Kanyang mga salita. Siya ang naglalagay kung ano ang isasagot sa ating mga tanong at sa mga tanong ng magtatanong. Kaya huwag po tayo mag-atubili. Magtanong po tayo, magkomento po tayo, pigain natin ang katwiran para ating malasa pakinabangan ang sustansya. Makinabang po tayo. Higit sa lahat, maging malusog ang ating mga kaluluwa. Ano ang ginawa ng ating Panginoon para masukat ang templo, ang mga sumasamba sa templo o sa iglesia? Pakinggan po natin sa Efeso. Ganito ang magpasimula po ako sa 4, Efeso 4:11 hanggang 12 o 13 na. Ituloy na natin ng 14. Mahalaga po ito. Sa Efeso 4:11 hanggang 14. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos ng paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo wag na maging mga bata pa na napapahapay-hapay dito't doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin na aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoon para masukat ang templo, ang dambana, maging ang mga sumasamba, ibig sabihin, maging ang mga lingkod ng ating Panginoon? Naglagay siya ng mga apostol, propeta, ebanghelista, guro, sa ikasasakdal ng mga banal. Bakit pati mga sumasamba? Ano ang layunin? Ito, hanggang sa abutin natin. Efeso 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ito pa ang importante. Hanggang sa lubos ng paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ng Kristo. Pagdating sa 14, upang huwag na tayong maging mga bata pa. Kaya sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito. Meron akong napakinggan na isang mangangaral. Meron din siyang channel sa YouTube na ang sabi, wala daw perpektong iglesia. Ako'y naniniwala, ang nagtayo ng iglesia, perfect siya. Sino ba namang
magtatayo ng bahay na hindi pulido. Kaya ang nais ng Panginoon, pulido, hanggang sa abutin natin ang kasakdalan, merong matwid. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan, ayaw nyo. Kaya ang hindi matwid, yung iglesia natatag ng mga tao. Ano ang nasa iglesia natatag ng mga tao? Efeso 4:14. Upang wag na tayong maging mga bata pa. Bata ang tingin ng Panginoon na napapahapay dito doon. Ang kanilang pinasasaktan, yung damdamin. Napaiyak ako. Kaya maraming mga mangangaral, maging sa pananalangin, kunwari umiiyak, wala namang luha. Nagkamali po ng pinasukan, dapat sa artista. Maraming mangangaral ang habol, suporta. Maraming mangangaral, napapahapay-hapay ang aral. Maraming mangangaral hanggang ngayon, ipinagdidiinan ang tithes. Sa panahon po natin ngayon, ang paraan na ipinagawa ng Panginoong Diyos, ipinagagawa niya sa kanyang templo sa iglesia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Pasya ng puso, hindi tithes. Huwag po tayong magbigay ng pagkakasala ng mga sumasamba. Ang kailangan kung ano yung napapanahong batas, kung ano ang napapanahong nakautusan, doon po tayo, wala ng tithes. Magbigay ang bawat isa, pasya ng puso. Meron namang mga ngaral na takot, ipangaral ang pagbibigay. Ano ang kanyang katwiran? Magtatrabaho daw siya. Tama na walang sapilitan. Pero ang pahayag ng Panginoon, ipangaral mo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ina-advise nga ako huwag daw i-public. Anong ikinatatakot po natin? Kaya kung tama ang aral, hindi ka takot. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang maglalagay kung ano ang isasagot mo. Amen. Sa tanong ng mga nagtatanong. Kaya ang motibo ko po sa paghahayag ng salita ng Panginoon, hindi suporta, kundi ihayag ang utos, ang batas ng Panginoon. Bakit? Ang sabi sa lingkod ng Panginoon, sukatin mo ang templo, maging ang mga sumasamba. Ibig sabihin, pasakdalin mo sa ikasasakdal ng mga banal. Ituloy natin sa 14, sa Efeso. Kagabi, wala ito Ngayon, ibinibigay ng Panginoon. Efeso 4:14. Upang tayo wag na maging mga bata pa na napapahapay dito doon na dinadala sa magkabi-kabilan ng lahat ng hangin na aral. Sa pamamagitan ng mga daya, sa makatwid ang ginagawang mga aral,
mga unbiblical, mga aral ng mga tao, pandaraya, paglalayo sa ating Panginoon. Kaya, utos ng Panginoon, ilapit, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong maramay sa Kanyang mga salot. Kaya habang naghihintay po tayo sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon, pag-aralan po natin ito. Isang paghahanda. Kaya nag-request po ako sa lahat na i-share po ito. Mag-subscribe po tayo. Huwag tayong mag-atubili na i-share. Malaki po ang pakinabang, malaki ang pagpapala ng ating Panginoon na ipagkakaloob sa lahat ng tutugon sa Kanyang panawagan. Nawa, magkaroon po ng puwang sa ating mga puso ang panawagan ng Panginoon. Hindi naman maaaring siya ang bababa, siya ang makikipag-usap sapagkat ang Panginoon ay isang espiritu. Kaya gagamit siya ng tagapagsalita, tagapagpahayag. Kaya mga gili po naming taga-subaybay, mga katoto, magpatuloy po tayo sa pananaliksik ng salita ng ating Panginoon. Pakinggan pa ho natin, ituloy natin sa 3, Apokalipsis 11:3. At may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipang kulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Nararamtan ng magagaspang na kayo sa makatwid. Yung kanilang kaanyuan. Hamak po, hamak. Kaya hindi nakukuha sa bihis. Masama po ba magbihis? Hindi po. Pero, ang iba, nakatingin, ay, yung pastor ko, may 4-wheel, mayaman. Hindi po ganon. Kaya, ang magiging basihan po natin, hindi ang kalagayan, hindi ang pagkatao, kundi aral. Aral po. Kaya mahalaga na ating pagtuunan ng pansin ito. Ngayon, sa anong panahon at saan sila yung 2 saksi? Yan po ang ating sasagutin sa susunod. Kaya, ang sabi ko, mahaba po ito. Kailangan unti-untiin natin hanggang sa maunawaan po nating lubos. Inuulit ko po, mag-subscribe po tayo, mag-share po natin, mag-komento po tayo, at huwag po tayong mag-atubili na magtanong. Ang sasagot, ang salita ng Panginoon, mga salita ng Panginoon na Kanyang ipinasulat sa mga banal na aklat. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.